Come on, give glory to the living God, who deserve all the worship, who deserve all the honor, who deserve all the thanksgiving. He is the King of Kings and the Lord of Lords, the life giver. We worship you, God. We adore you, Lord Jesus. Thank you for your amazing love. Thank you for your greatness, O Holy God. Sa aming lubos na paglapit sa inyo ngayon, O Diyos, salamat sapagkat binigyan mo kami ng kalayaan ikay sambahin. Napakaraming tao sa paligid, maging sa iba't ibang sulok ng mundo, walang panahon sa iyo. Salamat dahil meron kang lalaki at babae, bata matanda na dinala sa worship hall na ito, kung saan ikaw ay sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, salamat sa kalayaang ito. Hayaan niyo, Lord, na sa aming lubos na paglapit, muli nagpapakumbaba po kami, humihingi kami ng tawad sa inyo sa anumang kasalanan na aming nagawa, mga naisip at sinalita. Lord, dinisin mo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. At sa oras na ito, O Diyos, idamit niyo sa amin muli ang damit ng inyong pong katwiran. Lord, bless every man and woman today who seek for your kingdom and your righteousness. Maging sa lahat ng worship services ng JA1, the 373 churches nationwide and worldwide, as they worship you today, God. Lord, may your name be glorified. May your name be exalted, O God. Salamat po, Diyos. And Father God, maging sa mga nasa online ngayon, bless them as they listen to your words and as they worship you through online. God, we give you praise. Protect all our brethren who are still on their way here. Help them, God. Bring them here safe and sound. To God be all the glory in Jesus' name. Everybody shout and say amen and amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang sarap sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? J1 Culture, kultura ng J1, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. J1 Culture. Good morning. Thank you so much sa inyo pong prayers. Sinamahan niyo po kami, hindi man lang, bagamat hindi physical, through your prayers. Pinag-pray niyo po kami for 3 weeks na kami nawala ni Reblim. Nag-anniversary po ang Canada-wide ng JA1. Ginanap ito sa Edmonton. And it was attended by more than 800 leaders ng JA1 from different provinces ng Canada. Praise God. Grabe ang ginagawa ng ating Diyos. We have thousands of members in Canada now. And of course, from there, kami po'y dumiretso naman ng New Zealand, Dunedin, at saka sa Wellington. At praise God, ang Diyos sa 3 lugar po na pinuntahan po namin, napakaraming milagro ang ipinakita ng Diyos. Napakaraming pinagaling ang ating pong Panginoon, mga sinasapihan ng mga mangkukulam, mga sinasapihan ng mga masamang espiritu, the Lord set them free. Kaya they have a lot of testimonies for the glory of the living God. Hallelujah. Kaya thank you for your prayers. And of course, nandito po yung ating po mga taga-Canada, okay, at saka America. Ang tawag ko sa kanya po ay si Pastora Mel. Praise God. Tumayo ka lang. Just say hi sa kanila. Ayan, yan po si Pastora Mel. Siya po ay nakatira sa Winnipeg, Canada. At Sister Lady naman from US. Praise God. The Lord bless you. At ang kanya po mga kapatid. Thank you for your coming.
And maging sa mga ibang kapatid natin, kung kayo po galing sa ibang bansa, please magpakilala naman po kayo. Then hindi ko mababanggit ang mga pangalan nyo if you will not introduce yourself to us. Praise God. All right. Are you excited today? Tell to the person next to you, I am excited. Alam nyo, ito po yung aking natutunan. Kapag ang isang tao ay tunay na may relasyon sa Diyos, excited po yan lagi na pumunta sa panambahang lugar at purihin ang Diyos na nagligtas sa Kanya. Kaya tinanong ko kayo kung excited ba kayo. Excited? Yes. Alam nyo, just to let you know, nung nakarang gabi, ako po ay nagbilang kung ilan na ang churches mayroon ng J1. Akala ko ay 353 na yun ay like kong sinasambit. Nagulat po ako nung pinagtatanong ko po ang mga pastors natin, mayroon na pala ngayon ang JA1 Church na 373 churches nationwide and worldwide. Grabe. So, ibig sabihin, ang daming naboborn again. Amen? Praise God. At dahil po dito, ay nagpapahayag ang Diyos na malapit na talaga siyang dumating. Nakikita niyo po ngayon na nagbabantang World War III. Di po ba nagkaroon ng peace for how many months? Through President Trump. Sumunod ang lahat. And now, may nagbabanta muli na magkakaroon na po ng World War III. Ano ibig sabihin noon? Marami po nagsasabi na bago magkaroon ng World War III, rapture daw muna. Isang kisap mata kukunin muna tayo ng Diyos para lahat tayo po ng mga anak niya hindi maapektuhan ng gera. At mayroon po nagsabi, September 23 daw, rapture na, in Jesus' name. Handa na ba ikaw na ma-rapture kung sakaling sa September 23 na baga? Ay ba'y magsisi na? Ay kailangan lubos na si Lord ang maging priority ng buhay mo. Dahil tanggapin natin at sa hindi, ang hindi na lang nangyayari sa prophecy ng Biblia ay yung pong rapture of the church. Bakit? Sabi ng Matthew chapter 24 verse 14, bago siya dumating, ipapangaral ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo bago dumating ang wakas. For your information, ang Biblia po ngayon ay lantaran na hindi na po dinadalang ganito kalalapad o kakakapal, kundi ngayon po ay nasa apps na lahat. Sobrang bilis ngayon ang pangangaral ng mabuting balita. Pati yung mga Muslim po ngayon ay naboborn again na for the glory of the living God. Hallelujah! Kaya ang sabi ng book of 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Hindi pa niya ito tinutupad dahil binibigyan niya muna ng pagkakataon na ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya sapagkat ayaw niya na sila ay mapahamak. Napansin ninyo yun? Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat. Tanda niyo, lahat. Say lahat. Upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Dahil alam nyo naman na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang pag-ibig at kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi. Kaya kung kayo po'y na-born again na, huwag nang tatalikod kay Lord. Amen? Kung hindi pa born again, ang inyong mga kamag-anak, ibahagi niyo po kaagad ang salita ng Diyos sa kanila. Kapag ito tinanggap nila, maliligtas sila. Pero kapag ito'y kanila pong tinawanan, hindi sila maliligtas. Dahil hindi po lahat ng tao ay maliligtas. Kaya ang word niya, bibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na magbalik loob sa Kanya. Ang topic po natin ngayon ay patungkol po ito sa pamagat natin ay when you're holy, okay, heaven is your place to be. Pag ikaw ay banal, yan,
langit ang iyong pupuntahan. Are you there? Okay. Sa Hebrews chapter 12 verse 14. Ang sabi niya doon sa Hebrews, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. And to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Sa ibang translation, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be holy. Napakagandang binigkas ni Apostle Paul. Okay? Mamuhay kayo ng may kabanalan. Kung wala nito, hindi kayo magkakaroon ng kaligtasan. Meron lang po akong isang kwento. Kung kilala niyo na po ba si Charlie Kirk? Alam natin ito'y kilala sa buong mundo na si Charlie Kirk noong September 11, siya po ay nag-share ng kanya pong ng salita ng Diyos at sinasagot niya ang bawat mga katanungan ng mga tao. Si Charlie Kirk po ay bigla pong inassassinate. Siya po ay binaril, namatay. At yun po ay eksakto na alas 12:23 ng tanghali. Si Kirk po ay, ang kanya pong pagkatao, isa po siyang conservative activist. And Trump Ali was shot dead, sabi nga niya. So, ang vision kasi ni Kirk ay sabihin sa mga tao ang patungkol po sa kabanalan. Siya po ay mayroon pong goal at saka vision. Ang vision po niya ay magkaroon ng tinatawag po na revival. Okay? Siya po kasi ay isang influencer siyang tao sa mga estudyante at mga kabataan. At hindi lang yon. Ang gusto niya, ang mga tao ay mamuhay sa katotohanan. Kaya, pushing back against what he perceived as progressive secular influence in education, pati sa government, pati na sa policy at mga public life. Ang nangyari po, sa kanyang mismong pagtutuwid sa maraming tao, ang tawag ko dito ay iginiit na ang ilang moral at tradisyonal na pamantayan na tulad ng usaping aborsyon. Binanatan niyang aborsyon, which is galit ang Diyos sa aborsyon. Aborsyon, ano pa? Kasarian, yung bakla at tumboy, tinira po niya yun na dalawa lang po ang kasarian sa Bible, lalaki lang at babae. At patungkol din po sa tinatawag po na pamilya. Okay. So, gusto niya na walang naghihiwalay. So, maganda ang kanyang layunin bilang isang born-again Christian. Pero ano nangyari? Galit ang mga tao na namumuhay sa kasalanan. Binaril po siya. Alam niyo po ba na ang mga tao na namumuhay sa kabanalan ay kinaiinggitan at kinamumuhian ng mga taong namumuhay sa kasalanan? Ang mga nasa dilim, ayaw po nila sa liwanag. Yun ang reason kung bakit siya pinatay. Alam nyo, ang dami po niyang followers sa internet, sa YouTube, etc. Nung sinasabi niyang katotohanan, ang dami po ay sumusunod po sa kanya, naliliwanagan, namumuhay na sa kaliwanagan at ayaw na sa kadiliman. Pero ano ngayon ang nangyari? Doon sa mga tao na nagagali sa kanya, dahil ayaw nila magbago, pinatay po siya.
At namatay siya exactly 12:23. Mayroon pong isa pong Bible scholar, nung ito po'y tinignan niya sa Bible, ay nakita niya ito sa John chapter 12, verse 23. At nakita niya yung binigkas ni Jesus Christ. Ang sabi niya sa verse pong yun, sa John chapter 12, verse 23, as I read it to you, sabi niya, Jesus replied, "Now the time has come for the Son of Man to enter into His glory. I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many new kernels, a plentiful harvest of a new lives. And those who love their life in this world will lose it. And those who care nothing for their lives in this world will keep it for eternity. So anyone who wants to be my disciple must follow me, because my servant must be where I am, and the Father will honor anyone who serves me." Tinutukoy niya kasi dito si Jesus Christ na kapag siya po'y namatay, ang maraming mga tao ay muling mabubuhay, magkakaroon ng panibagong pag-asa. Alam nyo, nung una, si Charlie Kirk ay pinagtatawanan lang, pero marami na rin sumusunod. Alam nyo, nung nalaman na maraming tao na siya pinatay at ang kanyang pinaglalaban ay katotohanan, ang mga tao na nasa dilim ay bigla nabuksan ang kanilang kaisipan. Matindi pala ang taong ito. Hindi na baling siya mamatay. Huwag lang mabali ang katotohanan. At dahil po doon, mula sa ilang libo lamang na sumusunod sa kanya, ngayon ay binilang na po, nasa 1.7 million ang ngayon na ay naniniwala sa sinasabi ni Charles Kirk. Alam nyo, kaya ko binigkas po ito sa inyong lahat, mga minamahal. It is because ang tao na nasa katotohanan, hindi siya pwedeng badiin ni numan. Why? You will know the truth, and the truth will set you free. Malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tulad mo, na born again ka, nalaman mo ang katotohanan. Siyempre, ipaglalaban mo. Hindi ka isang politiko na sasayawan mo ang lahat. Gusto ko malaman niyo po ito, na ang maraming mga tao na alam ang truth, especially yung kanila pong salvation, yung kanila pong eternal life, hindi nila ito kailanman ipagbibili. May kausap ba ako dito? Hindi po nila ito itatatwa. Titindigan po nila ito. Minsan narinig po natin ang isa nating kapatid na si Brother Jay Lagan. Naalala ko, anak, yung sinabi mo, mawala na sa akin lahat, huwag lang ang kaligtasan na aking natanggap sa aking Diyos na buhay. Alam nyo, sa totoo lang, hindi natakot si Kirk sa persecution ng mga tao. Oo, pinatay siya. Pero ngayon, ang dami pong mga na-born again after niyang mamatay dahil muli silang naniwala na talagang may Diyos pala na dapat tindigan ng isang taong nasa kaliwanagan. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po sa kabanalan, sabi natin holiness. So when you are holy, heaven is your place to be. Yan. Kapag ikay banal, langit ang iyong patutunguhan. Langit ang iyong punta. So number one na dapat natin makita ay holiness is God's standard for His children. Ang kabanalan ang pinaka-standard na ibinigay para sa kanya pong mga anak. Holiness is God's standard for His children. Leviticus chapter 11, verse 45 says, I am the Lord who brought you
up out of Egypt to be your God. Therefore, be holy because I am holy. So si Lord mismo ang nagsabi na ako ang Diyos ninyong banal. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ang gusto ng Diyos sa tao ay mamuhay ng kabanalan. Ang hirap naman yata, Bishop Art, yun. Alam nyo, hindi ho mahirap mamuhay na may kabanalan. Sumunod ka lang sa Diyos. Kaya ayaw mong kabanalan dahil ayaw mong mawala sa kadiliman. So, to be holy means to be set apart for God. To be set apart for God. Kaya, holiness is both separation from sin and dedication to God. Gusto ko maintindihan niyo po yan. So, ang example po dyan ay ang mga Israel who was called by God doon po sa holy mountain at sinabi na Lord sa kanila, okay, Israel was called a holy nation. Sabi ng Exodus 19 verse 6. Their destiny was to tie to their holiness. Ang mismong mga Israelites ay talaga pong tinawag sila na kadikit nito ang kabanalan. Dahil unang nagpakilala ang Diyos sa mga Israelites. Pero ano ang nangyari? Maraming mga Israelites gusto pa rin bumalik sa Egypt. Gusto pa rin bumalik sa kadiliman. Ayaw sumunod kay God. At dahil sa kanila pong hindi pagsunod, kung ano ang kanilang kasalanan, yon ay mayroon kalakip na kaparusahan. Hindi nagpaparusa ang Diyos, kundi ang tao ang pumipili ng kanyang kaparusahan. May kausap ako? Yes. That's why, kung paano ang kabanalan ay napag-usapan dahil po sa pagtawag ng Diyos sa mga Israelites, sa ating pong panahon na sumasampalataya kay Jesus, ang requirements niya sa atin para na bilang mga anak niya ay mamuhay ng may kabanalan. Kaya ang tawag ko sa inyo ang tawag ko dito ay holiness is God's standard for His children. Sino mga anak ng Diyos dito? Are you? So bilang anak niya, ang gusto ng Diyos sa iyo ay mamuhay ng may kabanalan. Sinong masaya kapag siya hindi nagkakasala? Kaunti lang ang sumagot doon. Sinong masaya kapag siya hindi nagkakasala? Sino naman ang malungkot kapag siya nagkasala? Bilang isang born again, yun ang feelings natin. Meron kang guilty feelings kapag meron kang nagawang kasalanan. Pero yung mga unbeliever, tuwan-tuwa kapag nakagawa ng kasalanan. Paano ang example niyan? Ganito siya. Uy, bambira, naluko ko siya, oh. Nakuhanan ko ng pera. Tatanga-tanga siya kasi. Yung mga ganun pang salita. Sinisi pa ang mismong kamangmangan ng tao at masaya siya sa kanyang nagawang panluloko. Yung mga mandurukot, tuwan-tuwa kapag napapandukot. Kapag nakasira sila ng buhay, meron sila nasaktan, tuwan-tuwa, grabe, nasaktan ko, wala nagawa. Pinagmalaki pa. So yung mga tao na nasa dilim, masayang gumawa ng kasalanan. Pero ang isang tao na nasa liwanag, ayaw na ayaw sa kadiliman. Say yes. Kaya, standard of His children. Holiness is God's standard for His children. Sino muli mga anak ng Diyos dito? Hallelujah. Pangalawa, holiness is the key to God's presence. Is the key to God's presence. Yan po ang pangalawa. Holiness connects to God's presence. Or ang tawag ko dito ay keys to God's presence.
Psalm 24, verse 3 to 4. Ang sabi niya dito, okay, who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? The one who has clean hands and a pure heart. Sino? Sabi niya, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan. Tanda niyo malinis ang buhay, pati isipan. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Yan daw po ang pwedeng umakyat doon. Kaya, holiness is the key to God's presence. Kaya, ang kabanalan opens the door to God's presence now and in eternity. Ulitin ko muli, ang kabanalan, ito ang nagbubukas ng pintuan para sa presensya ng Diyos hanggang sa eternity, hanggang sa kabilang buhay. Ang kabanalan is not sinless perfection, but a heart fully surrendered to God. Ang kabanalan po ay hindi nangangulugan na perfect ka, na wala ka ni katiting na kasalanan. Kundi ang pinag-uusapan, ang kanya pong puso ay talagang nakasurrender kay Lord. Sometimes, hindi mo maiwasan na mapulaan o pag may nakakita ka ng pangit, napupulaan mo. Kasi pangit nga naman. At minsan, nadudulas ka at sabi mo, ay, pangit. It's like hindi mo siya na-appreciate. So, isa rin po itong kasalanan. Pero hindi siya kasalanan papuntang kamatayan. Kaya ang sabi ko sa inyo, holiness is not perfection, but fully, purity of heart and obedience to God's words. Ang tawag ko naman dyan ay heartful surrender to God. Ang example po nito ay si Enoch. Alam niyo po si Enoch? Si Enoch na nabuhay noong napakatagal ng panahon at nasulat ito sa Genesis chapter 5 verse 24, lumakad si Enoch ng may kabanalan. At dahil po doon, hindi niya naranasang mamatay physically. Siya po'y na-rapture. Siya po'y dinala ng Diyos. Dinagit kaagad siya ng Diyos, dinala sa langit. Ang tao na namumuhay sa kabanalan at sa kagustuhan ng ating Diyos, walang agam-agam yan sa buhay. Lagi siyang confident na ano man ang mangyari, mamatay siya ngayon, mamatay siya bukas, malapit na siya dumatay, malapit na siya mamatay, whatever, wala siyang fear. Bakit? Alam niya na sa mundong ito ay may hangganan ng buhay, pero ang inihanda ng Diyos sa taong nagtitiwala sa Kanya ay buhay na walang hanggan. Say hallelujah. At maniwala kayo sa hindi, mayroon pong langit. Kasi kung wala pong langit, walang Panginoong Hesukristo na galing sa langit na bumaba sa lupa. At pagkatapos noon naihandog niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, inilibing at muling nabuhay at bumalik sa langit. Di may langit. And in fact, si Jesus Christ ang nagsabi na inianda niya ang titirahan natin doon sa langit. Kaya si Enoch ang isang example sa Biblia na dahil sa kanya pong kabanalan, hindi nakaranas ng kamatayan. Kinuha kaagad siya, dinagit siya ng Panginoon. Alright, so that is, holiness is the key to God's presence. Number 3, without holiness, heaven is closed. Grabe. Kung wala daw kabanalan sa'yo, sa buhay ng tao, sarado ang langit sa'yo. Sinong gusto makarating sa langit? Yes. Sa takdang panahon. Kaya ayaw kong tanungin na gusto mo na bang pumunta ng langit?
Sinong gusto makarating sa langit? Raise your hand. Yes, makakarating eh. Oh, sinong gusto na? Oh, sige, ayaw nyo pa. Parang nagdududa pa yata kayo. Oh, sige, sinong gusto makasama sa rapture? Hallelujah. Sinong gusto ng marapture? Sabi nyo, gusto nyo makasama sa rapture. Ako, anytime. Ikaw kaya? Anytime na darating si Lord, mararapture tayo. Tama? Sinong gusto ng marapture? Yes! Sa mundong ito, okay, patalastas lang sandali. Ngayon ay September 21. Nagrarally ang napakaraming tao ngayon doon sa Manila. Nagtitipon-tipon sila laban sa katiwalian at sa tinatawag na trilyon. Trilyones na kinurap ng mga nasa gobyerno. Alam nyo, nakakalungkot talaga. Dahil akala po nila sa kanila pong mga ghost project ay hindi po lilitaw. Eh kung yung mga multo nga lumilitaw, yung tunay na ghost lumilitaw, nakikita, ay yan pa kaya hindi makikita? O di lumitaw. Anong ibig sabihin? Nakita, na proof na talagang guni-guni. Multo talaga. Alam nyo, nag-pray si Sister Lynn. Ang tindi ng prayer to, pakinggan nyo. Iyak siya ng iyak. Lord, i-expose mo na ang lahat ng mga makasalanan at ang mga corrupt sa aming gobyerno. Ganun nagpipray ang inyong Mami Lynn. Yan. Mamaya, sumunod naman, tumindi yung ulan na mahigit 2 linggo. Ulan ng ulan. Nag-pray naman siya, Panginoon, kawawa, maraming mga tao. Ang daming nalulunod. Ang daming nasisirang palayan. Pahintuin niyo na po ang ulan. Hindi humihinto. Sabi niya, bakit kaya hindi ako dinirinig ni Lord? Mamaya, biglang pumutok ang flood control. Nandami talagang nasirang flood control at walang flood control. Sinagot siya ng Diyos, anak, kaya hindi ko pinahinto ang ulan dahil para masagot ko ang prayer mo na ma-expose ang mga biyaya ni Lord. Diba? Guys, maniwala po kayo. Hindi natutulog ang Diyos. Magsisimula na ang mismong kasaganaan ng bansang Pilipinas. Sobrang yaman ng bansang Pilipinas. Grabe na to. Kaya ngayon, in-expose na po yan. Salamat sa buhay ni PBBM. Dito pinag-pray si PBBM. Dito sa lugar na ito, pinag-pray siya na maging presidente ng inyong pong lingkod at sa biyaya ng Diyos, naging presidente siya, ngayon gagamitin siya para sa magandang kinabukasan ng bansang Pilipinas. Makukulong at makukulong at makukulong tiyak ang mga tao na tiwali. Bakit? Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Alam niyo kung bakit dapat sila makulong? Dahil para sila makapagsisi. Kung hindi po sila makukulong, hindi sila makapagsisisi. At kung sakaling sila makulong at makapagsisisi, baka makapasok pa sila sa langit. Nandiyan ba kayo? Kaya dapat lang na mangyari ito. Pero ang ipag-pray natin ngayon na walang mismong kaguluhan na mangyayari. Dahil pwedeng si Satanas ay gumawa ng tinatawag na gulo at magkapatayan. Cut. Hindi mangyayari. Ipag-pray natin na mismong very peaceful ang magaganap na rally ngayon sa Metro Manila. Mag-pray nga tayo sandali. Lord, we pray for the peaceful rally doon, Panginoon, sa Manila. We pray, Father God, na ito'y makita ng aming pong pamahalaan, magkaroon ng banal na pagkatakot ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno at, Father God, ma-expose
ang lahat ng mga corrupt o Father Heart God. At sila, Panginoon, ay makapagsisi at sila, O Diyos, ay manumbalik po sa inyo. We pray, Father God, for the peaceful rally right now in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Protect our beloved President PBBM as well ang kanyang buong family. And Father God, protect, Father Heart God, our nation. Let the nations of the Philippines arise and give glory to the living God. And let the nations of the Philippines, prosperity will prevail in Jesus' name. God, we give you praise for blessing our beloved nation, Philippines. In Jesus' name, amen and amen. Now, dahil sa walang kabanalan ang tao, puro korupsyon ang nangyayari. But the Bible says, sarado ang langit sa buhay ng mga taong korap. Basahin natin bakit sarado. Galatians, please. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Sa Tagalog, ang sabi niya doon, at ito ang mga gawa ng laman. Pangangalo niya, Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Those who live in the works of the flesh will not inherit the kingdom of God. Basahin natin, hindi makakaila ang mga hilig ng laman. Pakikiapid. Okay? Kahalayan at kalaswaan. Verse 20. Ang sabi niya doon, pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi papasok sa langit ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Ay kasi kunwa-kunwaring Diyos ang kanilang sinasamba. Kaya ang tawag ay Diyos-Diyosan. Mangkukulam. Totoo po ang mga mangkukulam. Pagkapuot sa isa't isa. Tingnan niyo, ang daming awayan. Pag-aaway-away. Okay? Pagsiselos. Pagkakagalit. At kasakiman. Ang daming sakim, di po ba? Yung mga magnanakaw, galit sa kapwa, magnanakaw. Kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabaha-bahagi. Verse 21. Subalit, verse 21, ang sabi niya, pagkainggit, paglalasing, tingnan niyo, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya, abang gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakababahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, pagdalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito, hindi talaga tatanggapin sa karya ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Mga minamahal, pinag-uusapan natin dito ngayon ay kabanalan. So, kung kayo ay nandoon pa sa mga binigkas ng Galatians chapter 5, verse 19 to 21, umalis kayo sa ganong klase ng pamumuhay. Dahil ang sabi ng Diyos, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Kaya, heaven is close to the unholy. Heaven is close to the unholy. Sin blocks entry into God's kingdom. Ang kasalanan ang mismong nagbablock, nagsasara para hindi ka makapasok sa langit. Everybody say, I hate sin. So, holiness is the condition to inherit eternal life. Ang kabanalan, ang pinaka-kondisyon para makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Ang example po niyan ay yung isang parable
doon sa Matthew chapter 22, verse 11 to 14. Meron pong 10 dalaga. Ang 10 dalagang ito ay sasalubong sa lalaking ikakasal na tinutukoy niya si Jesus. Yung 5 nagdala ng ekstrang langis doon sa kanilang ilawan. Ang 5 naman ay hindi nagdala ng ekstrang langis. Na-delay ang dating ng lalaking ikakasal. Kaya sila nakatulog. At nung sila ay nakarinig ng tinig na, bumangon na kayo, salubungin na ninyo ang lalaki ikakasal. Sinidyan nila kanilang mga ilawan. Nagulat yung 5 hangal na hindi nagdala ng ekstra langis. Hindi na nasindihan ang kanilang pong ilawan. Humihingi sila doon sa mga ma-extra langis. Sabi po, nung 5 matatalinong ma-extra langis, pasensya na kayo, hindi namin kayo pwedeng bigyan kasi sapat lang ito sa amin. Bumili kayo kung gusto ninyo para kayo makasalubong din. Umalis ang 5 dalaga, naghanap ng mabibilhan na langis at wala na. At dumating na ang lalaki kakasal, pinapasok lang ay ang mga 5 handa. At nung sila ngayon, yung 5 hangal ay dumating, kumakatok. At ang sabi, Panginoon, buksan niyo po kami. Nandito na kami. Ang sabi ng Panginoon, pasensya na kayo. All circuits are busy now. Sarado na lahat. Ang taong isang matalino, pinaghahandaan niya ang kanyang kaligtasan. Ang kaligtasan mo ay hindi mo maishishare yan sa iba. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Maliwanag ba? Hindi porke asawa mo. Hindi, pag nag-rapture, kakapit lagi ako sa aking asawa para ako'y makasama. Ay, hindi! Individual po yan. Hindi, nanay ko naman mapanalangin mapanalanginin siya, kaya kasama din ako. Ay, hindi! Kaya, huwag kayong maging hangal. Maging handa lagi kayo sa pagdating ng ating Panginoon dahil hindi mo alam ang araw at ng buwan at taon ng kanyang pagbabalik. So tell to the person next to you, get ready. Anytime, pwede pong mag-rapture. Naintindihan ba ninyo? Kaya mga minamahal, please understand, without holiness, heaven is close. Number 4, holiness leads to eternal reward. Ito na, ang kabanalan ay nagdadala sa iyo ng walang hanggang regalo o kaya'y gantimpala. Revelation 21 verse 27. Nothing impure will ever enter it. Only those whose name are written in the Lamb books of life. Tayo po pala na mga anak ng Diyos, nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay sa langit. Tingnan niyo, basahin natin sa Tagalog. Ang sabi nga niya doon, ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa na masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makapapasok sa lungsod. Sino dito ang kanyang pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit? Hallelujah! Bakit mo tinaas ang kamay mo dahil ikaw ay born? Born again ka. Yun lang talaga. Nakasulat daw eh. Kaya pala, nag-pray si Moses. Ang sabi niya, Lord, huwag niyong burahin ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Meron palang aklat sa langit. Doon nakasulat, may listahan. Kaya please tiyakin mo, at habang kinamumuhay ng may kabanalan, sumusunod ka sa Diyos, automatic yan. Ang pangalan mo
ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Kaya, holiness guarantees our eternal dwelling with God. Heaven belongs to the holy. Ulit. Sino talagang papuntang langit? Yung mga banal. At ikaw yon. Kaya, ang sabi ko, heaven belongs to the holy. It is their inheritance and everlasting home. Kaya please, wag na wag kayong mag-iisip na baka sakali. No, kailangan tinitiyak. Kaya kung si Jesus Christ ang Savior mo, tiyak ang kaligtasan mo. At dahil sa ikaw ay ligtas, meron kang banal na Espiritu Santo. At ang banal na Espiritu Santo, ang bunga nito ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, katapatan, kabanalan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ito po ang 9 fruit of the Holy Spirit na magmamanifest sa isang taong na born again. May pag-ibig ka na ba? May kapayapaan ka ba? May kagalakan ka? May katyagaan ka? May kabaitan ka? May kabutihan ka? May kahinahunan ka? May pagpipigil ka ba sa sarili mo? May katapatan ka? Mga kapatid, ito yung 9 fruit of the Holy Spirit. So mga minamahal, inilagay ang bunga ng Holy Spirit. In-specify ito para siyang maging batayan ng kaligtasan mo. Maski na anong gawin ng isang tao na gustong maligtas, na namumuhay sa kasalanan, sarado ang langit. Kaya ang sabi ng 2 Timothy 4 verse 8, Apostle Paul declares with confidence, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord will always to me on that day. Which the Lord will award to me on that day. Mayroon pong reward si Lord sa lahat ng taong nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng namumuhay sa kabanalan, may reward si Lord sa kanila. Maaring sa mundong ito ay salat ka, pero huwag kang mag-alala. Ang malaga, sa langit ang iyong punta. Hallelujah. Pero huwag ka rin mag-alala habang ikinamumuhay ng may kabanalan sa mundong ito. Sumusunod ka sa Diyos. Ipapakita naman ng Diyos ang kaibahan mo sa mga hindi naglilingkod. Bakit? Ang sabi ng book of Malachi chapter 3 verse 18, ipapakita ko ang kaibahan na naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Sila na naglilingkod sa akin, pag ako'y kumilos, sila ay matutuwa. Sila'y lilipad na isang tulad ng agila. Sila lilipad ng lilipad, hindi manlulupaypay. Sila mismo ay magiging masagana ang kanila po mga buhay. Kaya sa mundong ito ay ang kabanalan ay mayroon na rin pong reward si Lord sa kanila. May kausap pa ba ako? At hanggang sa kabilang buhay, buhay na walang hanggan, na mayroong eternal reward na rin si Lord sa iyo. Kaya sa Bible mayroong tinatawag na crown of righteousness, crown of glory. So iba't ibang crown ang ibibigay ng Lord sa mga taong tapat sa Kanya. Amen? Hallelujah! Praise God! So, holiness leads to eternal reward. Sino gusto magkaroon ng eternal reward? That is in eternal life in heaven. In conclusion, holiness is the lifestyle. Sabi natin muli, lifestyle that secure our heavenly destiny. Ito po ang nagsisecure ng ating heavenly destiny. Kabanalan po.
Yan ang reason kung bakit ang taong nagkipag-isa kay Kristo isa ng bagong nilalang. Wala nang dati yung pagkatao. Siya'y pawang bago na. So guys, mamuhay tayo na may kabanalan. So when you are holy, heaven is not just your future. It becomes your destiny, your eternal home. Mga minamahal, manatili ko yung tapat hanggang wakas. Now, kamuhian mo ang kasalanan. Mahalin mo ang kabanalan. Sa mga first-timer, you will understand this. Habang kayo po'y lumalago sa iyong pananampalataya, ang sarap mabuhay ng may kabanalan. Huwag kayong manloloko ng iyong kapwa. Huwag kayong mananamantala. Kamuhian mo ang kasalanan. Mamuhay ka ng may kabanalan. Nang sa gayon, manatili ang kapayapaan sa buhay mo. Tumayo tayong lahat. Thank you, Lord Jesus. Holiness is the evidence of our salvation. Please understand that. Ang kabanalan, ang pinaka-ebidensya ng ating pong kaligtasan. Lahat ng ligtas na born again, may kabanalan. And it is the seal of our heavenly inheritance. Come on, guys. I-check nyo yung mga sarili ngayon. Kayo ba, bilang na born again, ay namumuhay na sa mismong kabanalan? At ang unang verse na binasa ko sa inyo ay ang nakalagay sa Hebrews chapter 12 verse 14. Mamuhay ka ng may kabanalan at pagmamahal sa iyong kapwa. Kung wala ito, hindi ka makakapunta sa langit. Kaya ang word na ginamit diyan ay work at living in peace with everyone. Wala kayo dapat kaaway. Please, patawarin mo na yung naging kaaway mo. Okay, kung ikaw naman ang umaway, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa mga inaway mo. Kaya nga, living in peace with everyone and work at living a holy life. Mamuhay ka ng may kabanalan. For those who are not holy will not see the Lord. Let's bow down our head and close our eyes. Lord, tulungan mo po ako na mamuhay. Help me live to worship you. Help me live to honor you, God. Help me live to know you more. Awitin natin ito na isang panalangin. Thank you, Jesus. Oh God, help me live to worship you. Help me live to honor you. Help me live to honor you. Help me live to know you more. Lord, you alone will I adore. Take me by your hands. And lead me to your will. I can't live without you. Oh Lord, I trust in you.
I trust in you. I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. All of my ways. Help me live to know you more. That I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You'll never leave me nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. I trust in you always. Shall we sing? I trust in you always. I trust in you always. I trust in you always. Lord, I trust in you always, God. Trust in you all of my days. Sige, sabihin mo sa Kanya, I trust in you all of my ways. All of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. That I may give you all the praise. I trust in you. In all your promises, you'll never leave me nor forsake. Take me always by your hands. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Lord, I put my trust in you. Keep your eyes closed. Hayaan mo na humingi ka ng tawad sa anuman nagawa mong kasalanan. Na minsan ay paulit-ulit o minsan naman hindi mo mapigilan ang sarili mo sa paggawa ng kasalanan. Kung paano sinabi ng Diyos, without holiness, no one can see the Lord. Hayaan mo na si Lord ang maghari sa buhay mo. Hayaan mo nang Lord ang magbago ng buhay mo. Isurrender mo lang ito sa Kanya. Ayusin Kanya. Totoo ang kaligtasan. Totoo ang buhay na walang hanggan. Totoo rin ang impyerno. Come on, humble yourself before God. Humingi ka ng tawad ngayon. Everything you want, do it right now. Open your mouth. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Kalimutan mo mga naririnig mo ngayon. Panginoon, ang iyong kapangyarihan at kabanalan, ang siyang ilukob niyo po sa amin, na kaming lahat ay nagpapakumbaba sa inyo. Tingnan niyo, Diyos, anumang kasalanan na binibigkas po nila. Yung mga kasalanan na laging naiisip. Mga kasalanan na laging sinasalita, kasalanang laging ginagawa. Panginoon, pagkalinisin mo kaming lahat ng banal mong dugo. Lord, yung galit, hayaan niyo, God, na sila magpatawad.
Sige, patawarin niyo yung mga taong nagkasala sa inyo. Nang sa gayon, mamuhay kayo ng tunay na may kabanalan. At sabihin natin lahat, Lord Jesus. Sige, sabi pa, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa iyo. Patawad, Panginoon, at linisin mo po ako ng banal mong dugo. Lord Jesus, kayo lang ang maghari sa buhay ko. Tulungan niyo ako, Panginoon, na mamuhay ng may kabanalan. Salamat po. I love you, Lord Jesus. I love you, Father God. I love you, Holy Spirit. Ako na lang magpipray, manatili na kayo nakapikit. Lord, pawiin ang anumang mga masasamang ugali sa iyong mga anak. Lord, pagiging mainitin ng ulo. Tanggalin, O Diyos, ang anumang kalaswaan sa isipan. Tanggalin, O Diyos, ang anumang kalaswaan sa mga mata. Lahat ng uri ng kasalanan, I rebuke them all. Sige, paalisin mo. Lumayas ka sa buhay ko. Lahat ng uri ng galit, hinanakit, sama ng loob, labas! Bunutin mo yan sa puso mo. Lalo tigit kung gusto mong gumante. Bunutin mo ang lahat ng yan sa puso mo. Pati ng karumihan, immoralidad. In Jesus' name. At walang kapararakang kasiyahan. I rebuke that spirit now in Jesus' name. And Father God, I pray, kabanalan, self-control, ang maghari sa iyong mga anak. Lord God, I also pray, prosper these people. I pray, habang kami naghihintay ng pangalang pagbabalik, patuloy kami mamuhay ng masagana, matagumpay ang buhay. At gamitin niyo po kami na maging na may influensya namin ng may kabanalan ang maraming mga taong nadirimlan. Lord Jesus, bless mightily your people. Salamat po, God. I also pray, kagalingan, dumaloy sa lahat ng may karamdaman. Pinatawad mo, O Diyos, sa iyong mga anak. Ngayon, dinggin niyo ang kanilang desire. I pray for healing. I pray for the deliverance. I pray for the peace. I pray for the joy. I pray for the gladness. I pray that the Holy Spirit will always manifest the fruit of the Holy Spirit in their lives. Salamat po, Diyos. Punin mo po kami lagi ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, katyagaan, kabaitan, katapatan. Lord God, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, ang siyang maghari sa aming lahat. Salamat po, Ama. Ibigay niyo pa po ang dalangin ng puso na gusto na yung mga anak. I give you praise for blessing J1 family and all people who are watching right now sa online, worldwide. Bless them. I speak blessing to all of them in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen and amen and amen. Praise the Lord. You may be seated, please. God richly bless you all. Live in holiness. Praise God.